Bumalik doon kasi nasagip niya na lahat yung iba. Akala nila okay na clear, may narinig siyang boses. Nung narinig niya yung boses, babalik siya pero winarningan siya ng kanyang kasama na pag bumalik ka, medyo madugo na kasi bumabagsak na unti-unti. Nandito na tayo sa labas eh. So sabi ng bumbero nito, maganda yung sagot niya sa kanyang kasama. Sabi niya, alam mo, I did not sign up to save my life. Hindi ako nandito para sagipin ko yung sarili ko. Nandito ako para sagipin itong mga tao na to. If I had signed up para sagipin yung sarili ko, wala ako dito. So why would I waste my time working here para lang sagipin yung sarili ko? So I have to go and save many people. Ang kanyang perspective, my life, my career belongs to God. Hindi to akin. Kaya tinan nyo pag masyado kang makasariling tao, di mo maisip yun. Tayo nga minsan nag-aano pa tayo, pagpilahan. Sa gusto mong i-secure yung sarili mo, mauuna ka. Diba? Kung ikaw yung tipong tao makasarili, uunahin mo yung sarili mo. Tingnan nyo to. Pag sa mga pila, gagawa ka ng paraan para punta sa unahan. Diba? At minsan, nakakaya din sa mga tao nakakakilala na tayo yung very religious na tao. At minsan, pagdating sa daan, tayo yung pinakamainit yung ulo. Gusto natin mauna, yun lang naman yun eh. Kaya may mga banggaan-git-gitan kasi walang may gusto magpahuli. Gusto lagi nasa unahan. Kasi marami mga tao, mas gugustuhin nila, isalba yung sarili nila, kaysa intindihin yung kapakanan ng iba. Kaya tinan nyo dito nyo maintindihan, bakit importante itong altar offering na to, itong buhay na to, ilalaan mo para sa Panginoon. And another story here, isang violinist, alam mo, tinignan ko pala yan, medyo may mga mahal din pala na presyo yan. So meron isang babae, nag-play siya sa story na in-invite siya sa isang event para mag-play. Tapos, yung violin na ginagamit niya, yan pala ang pinakamahal. Parang ang gumawa pa niyan ay master artisans ang gumawa niyan para maging special yung violin na yan. Pumunta siya doon sa isang orphanage para tumugtog, umawi, sa pamamagitan ng bagay na instrument niya para ma-inspire yung karamihan. Alam niyo, kabaligtaran. Instead na ma-inspire yung mga tao, siya yun na-inspire. Alam niyo, sabi niya, yung violin na to, ito ang nagde-define ng aking career. Ito ang nagde-define ng aking ambition. Nung makita niyo yung sitwasyon ng mga tao, ang sabi niya, I have to give up my ambition, my career. Not to the point na parang hindi na siya tutugtugan, sabi niya, kailangan kong ibenta to para makatulong sa mga bata na to. Kung sarili mo yan, iniisip mo lang, ibenta. Mali yan eh. Pero sabi niya, no. Itong violin na to, although it may define my ambition, my career, pero I have to sell this one to help many people. Kung kayo tatanungin, anong pinakamahal yung gamit na pwede niyong isakripisyo para makatulong? Diba? Ito nga yung medyo ironic. Hindi nga tayo magsakripisyo para makapagbigay sa Panginoon. How much more para magbigay ka sa tao? Kaya nga lagi natin pinopromote yung stewardship sa church para ma-develop yung pagbibigay ng mga kapatid. Pero may ilan na hindi pa rin convert dito kasi iniisip nila, gain nila yun. Kaya gaano karaming sana magagawa natin kung yung life na ito ibibigay din natin para sa iba. Remember, hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang natin. Do you believe that? Sabi nga natin, parang no man is an island. Di ba? Nabubuhay din tayo para sa iba. Itong pinaka gusto ko na, isa sa